Sa ibang balita, tiniyak ni DILG Secretary Mar Rojas na hindi makakaapekto sa Philippine National Police ang pagkakasuspinde kay PNP Chief Director General Alan Purisima. Ayon kay Rojas, patuloy ang pagpapatupad ng pulisya ng kanilang tungkulin, partikular na ang kampanya kontra krimen at pagtugon sa epekto ng Bagyong Ruby. Dagdag pa ng kalihim, hindi personality-driven ang kanilang paraan sa pagsagot sa mga kontrobersiya. Samantala, si Police Deputy Director General Leonardo Espina ang tumatayong officer in charge ngayon ng PNP. Gayunman sinabi ni Rojas na hindi pa niya matukoy kung hanggang saan ang saklaw ng kapangyarihang ito. Anya, ikukonsulta pa niya sa National Police Commission o NAPOLCOM ang limitasyon ng responsibilidad ni Espina. Patuloy ang PNP sa pagtugon sa kanilang trabaho sa anti-criminality at kasama na doon yung kanilang pagtugon dito sa kay Ruby, Typhoon Ruby, no? At patatag ang institusyon ng PNP, yung chain of command, hindi naman napapatid yan. May automatic na pagsunod dito sa chain of command na ito, no? Nag-retire, na-suspend si Director General Purisima. Nag-retire yung number 2, si Deputy Director General Phil Rojas. Ang OIC ay yung pangatlo na si Deputy Director General for Operations, Dindo Espina. No? At tuloy-tuloy lang ang trabaho ng ating mga kasama sa kapulisan, kasama na yung non-uniform personnel. Tulad ng nasabi ko, no, matatag ang PNP bilang institusyon. Hindi ito personality-based or driven. Batay ito sa kanilang pagtugon sa kanilang tungkulin at ginagawa naman nila ang kanilang tungkulin. So, sa kabila nitong mga tinatawag ninyong kontrobersiya, ganun, ay patuloy na pababa ang krimen. Magpapalabas ang NAPOLCOM ng isang statement kung ano ba talaga yung extent of powers ng bilang isang OIC o hindi. Pero bilang OIC, ang konsepto ng OIC nga ay dapat niyang tugunan kung ano man ang pangyayari.